Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Saint Blaise o San Blas, ang patron na hinihinga ng tulong ng mga taong may sakit sa throat o lalamunan. Kaya mamaya po, pagkatapos ng exposition, sa mga nais pong magpabasbas ng kanila pong lalamunan, ay gagawin po natin yung kandila na binasbasan kahapon sa pagdiriwang ng pagdadala kay Jesus sa templo, ay yun din po yung ating gagamitin para mamaya. Sa pagtatapos ng ating linggo, atin po muling balikan ng ilan sa mga salita na sana po ay tumimo sa ating isipan. No? Hindi man ako nakapagmisa sa inyo mula noong Lunes, ay hindi ito nangangahulugan para kalimutan natin ang mga salita ng Diyos na dapat na matanim sa ating pong puso't isipan. Noong Lunes, sa kwento po ng pagkilala ng mga masasamang espiritu. Mayroon pong masamang espiritu na sumapi sa isang tao, walang sino mang makatulong, makalapit sa kanya, tanging si Jesus, at yung pagkakataong ito ay pinalaya ni Jesus yung lalaki mula sa napakaraming demonyo. Tinanong niya nga kung sino ka? At ang sagot niya, yung legion, marami kami. At maganda po doon na mapagnilayan natin dahil mismo ang mga masasamang espiritu ay kinikilala o nakikilala nila kung sino si Jesus. Ang sigaw nila, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? At yung naalala niyo pa ba yung kwento? Nung pinaalis, nakiusap ang mga demonyo, yung mga masasamang espiritu na doon na lang sila sa mga baboy palipatin. At dahil doon, ikinagalit ng taong bayan dahil yung mga baboy nila ay nagtumilapon sa bangin. Kaya minabuti nilang si Jesus na lang yung paalisin. So kung yung masasamang espiritu, kinikilala siya, nakiusap sa kanya, itong mga tao naman nakiusap na umalis na lang si Jesus sa kanila. Nung Martes naman, sa kwento po nung isang lingkod ng sinagoga o isang pinuno na halos namatay na yung kanyang anak, si Jairo o Jairo. Sa labis niya na, kumbaga, wala nang ibang matakbuhan, kaya lumapit kay Jesus, nakiusap, napuntahan agad ang kanyang anak. Pagdating nila, patay na ito. At sabi ng mga tao, wala na, patay na.
Pero ang sinabi ni Jesus kay Jairo ay, huwag kang mabagabag, manalig ka. At muling nabuhay ang kanyang anak. Nung Miyerkules, sa kanyang pag-uwi, sa kanyang sariling bayan, sa kanyang komunidad, yung mga tao na nagtataka kung paano siya naging mahusay, paano siya naging magaling, anak lamang siya ni Maria at si Jose na isang karpentero lamang. Minamaliit at tinahamak siya, kung kaya't ang sabi nga niya, walang propeta yung tinatanggap sa sariling bayan. At dahil doon, ayaw nila siyang kilalanin. Mula nung Lunes, yung masasamang espiritu, kinilala siya. Yung mga tao naman, ayaw siyang kilalanin. At nung Huwebes, sa pagpapatuloy po, kahit na ayaw ng may mga taong ayaw sa kanya, nagpatuloy pa rin si Jesus sa kanya pong misyon. At tinawag niya ang 12, yung kanyang mga alagad, at sinugong 12. At binigyan din niya sila ng kanyang kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kahapon, sa pagdiriwang natin ng kapisahan ng paghahandog kay Jesus na Panginoon sa templo, ipinahayag ni Simeon ang kanya pong panalangin at ang kanyang dasal dahil nakita na niya ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng batang si Jesus. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Kaya nga ito rin yung ating dalangin, nawa sa pagdalo natin sa bawat misa, sana po ay asamin din natin na isang araw makakita talaga at makita ng ating mga mata ang kaluwalhatian o presensya man lamang ng Diyos at masabi rin nating, handa na ako, kunin mo na ako. At habang hindi pa tayo kinungkuha, siyempre napapatuloy po ang ating mga gawain. Sa karamihan sa inyo, pag-uwi ninyo, maglalaba kayo, magluluto, maglilinis ng bahay, mag-aasikaso, magtuturo ng mga assignments. Ano pa bang ginagawa ninyo? Iba, magtitinda, magtatrabaho, back to work, kumbaga. Pag-iintindi sa asawa, sa mga anak, pag-iintindi sa mga kapitbahay, marami at hindi talaga nauubos ang inyong gawain, ang ating mga gawain. Kaya pahalagahan din natin kung paanong pinahalagahan ni Jesus ang konting pahinga. Sabihin nyo nga po, pahinga. Dahil sa kwento sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tuwan-tuwa sila, nagbabalik sila. Kung maalala nyo po, binigyan sila ng misyon ni Jesus nung Huwebes sa Ebanghelyo, tapos ngayon nagbabalik sila, kinikwento nila, ang dami nilang achievements, ang dami nilang nagawa, ang daming mga karanasan na baon-baon. Pero hindi natapos doon. Sinundan sila ng mga taong nais din na matulungan, sinundan sila ng napakaraming taong naghahanap din ng kasagutan. Kaya alam ni Jesus yung pagod ng kanyang mga alagad. Alam din ni Jesus na pagod din tayo, napapagod tayo. Kaya sabi niya, ulitin ko po, magtungo tayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kasi mahirap din talaga yung dire-diretso. Yung pagod, ikababagsak ng katawan natin yan. Lalong-lalo na ng katinuan ng isip. Kaya pahalagahan mo din. Huwag mong i-deprive ang iyong sarili na makapagpahinga. Huwag mong i-deprive ang iyong sarili. Deserve mo din na medyo lalayo ka lang naman. Hindi mo naman bibitawan yung mga responsibilidad na nakaatang sa iyo. Lalayo ka lang para makahinga ng kaunti, para makapagpahinga ng kaunti, mapahinga din ang isip mo sa lahat
ng mga alalahanin. No? Kaging sa mga nasa online natin na talagang ngayon, no? Iba-iba tayo ng oras, sa atin umaga, sa ibang nasa online, hapon o gabi. Pero laging merong panahon na dapat inilalaan para manahimik, para makapagnilay, at lalo tigit, makapagpahinga ng kaunti. At pagkatapos niyan, back to obligation, back to mission, balik tayo sa ating mga responsibilidad. So, para maiwasan din natin yung para bang minsan nauuwi sa self-pity, yung awa sa sarili, pagod ka na kasi, lagi na lang ako, lagi na lang ikaw, no? Mapupuno ka din. Kaya, no, tingnan mo rin, ha? Hindi tayo ginagawang, kung ang robot nga nasisira kapag hindi mo pinatigil, sasabog din yung mga appliances pag hindi mo ipinahinga, lalo pa na ikaw na tao, na mismong ang Diyos din ang nagbigay ng utos na magpahinga. Kung lalabagin natin ito, masisira din yung ating katawan, masisira din ang ating momentum, yung ating pong kaisipan. Kaya, kaunting pahinga ang binibigay sa atin at dapat nating samantalahin ito. Amen?